rail saddle. Ayan. So, yan. Pinalitan ko na. Papapalit ko lang ngayon ng rock cross. Pero hindi na carbon yung rail. Steel na siya. Kasi ang naging problema, itong carbon na rail. Nag-crack siya. Ayan. May crack na siya. Dalawa. Magaan sana siya, magaan. Napakagaan niya. 120 grams lang siya compared to Vasco 340 grams to. So 120 to 340 grams, 220 ang diferensya. Okay? Kaya lang, yun nga, ang nagiging problema pala ng carbon is yung nagka-crack siya kaagad. Although sinunod ko yung suggestion na nakalagay naman doon ako gaano kahigpit, hindi masyadong mahigpit kasi talagang pumuputok talaga doon. So sinunod ko yun kung yung tamang higpit, sinunod ko siya. Pero ito talaga less than 1 year ito nangyari. To think na hindi ako madalas mag-ride, actually twice a week lang ako nagra-ride or minsan nga wala pa. So kung kayo is madalas gamitin ang bisikleta ninyo para hindi ko kaya advice sa inyo na gumamit kayo ng ganito saddle para lang dumaan kayo. Sabagay ako ngayon hindi na ako after sa gaan ng bike ngayon kasi unang-una hindi naman ako sumasali talaga ng race. Mga rides ko talaga ngayon is long ride. Gusto ko napuntahan yung mga malalayong lugar. Okay, so hindi na ako masyado sa mga high-end na mga parts ngayon lalo na sa saddle. Okay, nalagpasan ko na yung stage na tinatawag na upgrading. Nagsisimula pa lang ako. Nalagpasan ko na yung stage na yun na kailangan yung parts ng bisikleta ko kahit hindi pa sira, i-upgrade ko. Kailangan ang bisikleta ko high-end. Although maganda ang naging resulta kasi ngayon, panatag na ako sa bisikleta ko. Okay? Talagang okay na siya. Pero ngayon, ang hinahanap ko ngayon is yung comfortability. Kasi long ride nga eh. Napakahirap mag-ride kung hindi na komportable sa ginagamit mo. Tapos, ang tagal mong nakaupo. Tapos, hindi ka komportable. Masakit. Masakit sa plate. Hindi mo ang diferensya. Ito, manicure. Kung sinubukan ko lang naman talaga eh. Kasi nagandahan ako sa forma. Maganda naman talaga yung forma niya. Forma pag-usapan namin. Compared to sa rock cross, mas wide siya tapos mas makapal yung foam niya. Tapos binasa ko yung mga reviews bago ko binili to, bago ko in-order, binasa ko mga reviews. Halos wala akong nakitang negative na feedback sa mga nag-reviews ng saddle na to. So hopefully tumagal siya kasi hindi na siya carbon eh. Steel rail na siya yun. So magra-ride sana ako ngayon, Wednesday, naka-schedule ako mag-ride. Kaya lang, as Wednesday pala ngayon, so hindi pwede. Ayan, no? Gusto ko lang talaga i-share sa inyo yung naging experience ko dito. So gusto mong subukan at gusto mong gamitin itong ganitong klaseng saddle is hindi ko siya mai-recommend sa inyo na pagmatagalan. Lalo na kung madalas yung ginagamit. Tapos sa trail or sa mga gravel rides, parang hindi siya tatagal. Although mura lang naman siya kasi less than 1,000. Siguro kung magka-carbon uli ako, baka i-consider ko na yung mas high-end. Kasi may mga carbon talaga na mas magaganda, mas high-end, mas matitiba yun. Pero kung carbon ng China lang ang gagamitin natin,
parang hindi siya masyadong matino. Kasi marami na rin akong napanood at nakita na nabali ang seat post, nabali ang stem, nabali ang handlebar na carbon ha. So marami ng mga ganong senaryo akong nakita. So sinubukan ko pa rin. So first time kong gumamit ng ganito. So yun nga, napatunayan ko nga na talagang hindi siya matagalan. Gusto ko lang i-review sa inyo kung anong naging experience ko dito sa saddle na to, para lang may idea ko yung kung sakali gusto ko ng ganito. Since na-try ko na, nagamit ko na, so ako mismo naka-experience. So masasabi ko na talaga kung ang after nyo is yung gaan lang, okay siya. Pero kung pang matagalan, hindi siya okay. So yun, hanggang dito na lang po mga oldies at goodies. Sinabi ko lang sa inyo kung ano yung naging experience ko sa saddle na to. Sana makatulong sa inyo at magkaroon kayo ng idea kung sakaling gusto nyo bumili ng carbon. So piliin nyo yung mas maganda-gandang klase para laging safe yung mga rides natin. Kasi katulad ng ganito, lalo na kung long ride, tapos masisiraan ka ng ganitong saddle, parang may hirapan ka sa bumadyak pabalik kung aabutan ka sa ride. So dapat lagi tayo na preparado, lagi nakakondisyon yung bike natin, tapos laging naka-tono. Ang lagi natin chine-check yung bike natin bago natin gamitin sa long ride para sigurado tayo. So yun lang mga isang hanggang susunod na lang ulit. Abangan nyo sa Sabado maglalaro.